Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong January 20. And for today, we are going to tackle the question of ano ang atonement at bakit mo dapat itong malaman? Makikita po natin ito sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabing, Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Sa Tagalog, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, from this verse alone, we can gather that atonement unites God's love and justice. Atonement, ito yung po yung pagiging accountable at pagiging guilty sa mga kasalanan at mga kahulangan mo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga taong merong sapat na atonement sa kanilang mga ginawang mali, tayo ay may-unite muli sa ating Panginoon. Tayo ay magkakaroon ng deeper connection with Him, allowing us to receive His love and justice. And atonement is also considered as penal substitution, because the atonement takes away the wrath of God. Dahil ang ating Panginoon ay nagagalit sa mga kasalanan. Ngayon, paano tayo makakaiwas sa kanyang galit? That is atonement and atonement alone. Ito po ang siyang maglalayo sa atin from sin. Ito po ang magtuturo sa atin na ang ating ginagawa ay mali. Ito ang ating gateway upang tayo'y gumawa ng mga aksyon na makakapagpalugod sa ating Panginoon. So appreciate Jesus Christ today and forever. Dahil kay Jesus Christ at sa kanyang pagdanak ng dugo, ikaw ay naligtas. And for you to appreciate that, you need to atone for the sins that you've done. And approach the throne of God with confidence. Dahil ikaw, alam mo sa sarili mong nagdaan ka na sa atonement. So appeal to Jesus' blood when stricken by guilt dahil sa mga ginagawa mong kamalian. And use that guilt so that you could change for the better. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.